Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful iPass Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. And with that, I would like to introduce to you our USRN passer, Miss Norel Angeli, USRN. Good evening pala sa inyo sa Ayan. Pilipinas. Yes, good afternoon here in Germany. Oh, thank you po for accommodating us for this Hope Talk. Definitely po, makaka-inspire po tayo ng napakaraming students today. Yes, I hope so. How does it feel po that Um, you have conquered the NCLEX? yes, finally. Super overwhelmed ako at first kasi it's my third time to take the exam. Okay. Tapos, ang dami kong naging minove ko ng minove kasi. So, I felt like, oh my God, papasa pa ba ako? Hindi ko na ata kaya. Ayoko na mag-fourth. So, I made it a point na talagang kailangan ko siyang ipasa. Sabi nga po nila, no, third time's the charm. Kasi pag Yes. after the two unsuccessful attempts, the third attempt will likely succeed. Yes, naniniwala na ako doon. That's good. And we are excited, Miss Angeli, to hear your stories po. Could you give us your educational background, your working experience leading up to your NCLEX preparation? I graduated sa Capital Medical Center Colleges noong 2008. Pero I first studied my first 2 years of college sa Trinity College pa dati. Trinity College of Quezon City pa dati. And then 2008, after kong mag-board exam at pumasa, meron akong friend na sabay pa kaming nag-process ng NCLEX namin. Ganyan kasi in demand. So, gusto ng family and relatives na, oh, sige, mag-apply ka na, NCLEX ka na. Tapos, nung ending, kailangan niyang lumipat sila sa Canada. So, ako na lang yung mag-isa na kailangan mag-exam kasi sayang yung pinoses naming papers. Yung nag-NBI pa kami, pumunta pa kami sa, I don't know kung saan yun, sa Quiapo ba yun or something na magpapa-fingerprint pa dati, Ah, ganyan. So, naabutan ko yun. So, matanda na ako. hindi And naman po. then, tapos nung nag-exam ako, I think that was 2009, kung hindi ako nagkamali. So, hindi ako pumasa. Nag-review center ako. Tapos, well, hindi pa ganito kasi yun eh. As in, face-to-face kasi siya. Tapos may computer lang, ganyan. So, mag-practice ka dyan, ganyan. May lecture tayo, tapos mag-practice ka, bahala ka. Mm. And then, hindi ako pumasa nung first. Tapos, nalaman namin, so pwede kang mag-retake nang hindi nagpa-process ulit ng papers. So, yun yung habol ko. Kasi nalaman namin, magpapalit na ng rules si NCSBN na kailangan mo na ng SS number kasi California ako nag-apply. Kasi nandun yung relatives ko. So, SS number na sabi ko, ay, paano yun? So, buti na i-process yung papers ko bago pa nagbago yung rules. And then, nag-second take ako siguro after 6 months. Nag-review center din ako ng iba sa TAF, pero wala din. So, nagpakahirap lang ako mag-commute. Tapos noon, sabi ko wala akong suwerte. So nag-work muna ako sa probinsya, ganyan. Then napunta ako ng Qatar. Then from Qatar, naisip ko din na mag-apply nga ulit ako ng NCLEX after 8 years, almost 7 years kasi. Bumalik kasi ako ng Pilipinas. Then nawala kasi syempre naubos yung ipon natin, ganyan. So kailangan ulit nating mag-earn ang mahal ng bayad. Pagdating ko dito sa Germany, siguro ito lang, nung naka 2 years na ako, magta 3 years na ako. Yung ibang mga kaibigan ko sa Qatar, nakita ko, nagre-review sila, tsaka nag-NCLEX, nakakapasa. Sabi ko, naku nga to. Tapos naghanap ako ng processing. So nakita ko si iPass. Tapos nalaman ko na dito rin pala nag-review yung isang katrabaho ko sa Qatar, si Hana. Pumasa na rin siya, so sa Australia siya. Thanks to iPass. And yun, nag-start ako mag-process ng April, which is, trinay ko lang na, hindi, matagal siguro to. So hindi pa ako nag-urge na mag-review. Alam, bilis naman pala ng New York. Pagdating ng August ata yun, or something, meron na akong kailangan ko na mag-enroll kasi meron na akong ATT. I think, ganyan. Sabi ko, alam, ba't ganun? Ang bilis.
So, nag-enroll ako ng August, so 11th cycle ako. I was planning na mag-exam ng 11, ay ng December. Na-move siya ng January, first or second week ng January, January 9. Then sabi nung coach ko, actually, dalawa yung coach ko. Nung una, yung isa kasi, nakalimutan ko yung pangalan niya. Umalis na siya, parang nag-process na siya ng papers, so mag-US na talaga siya. So, tinake over ako ni Sir Fern ng December. Nung tinanong niya ako kung kumusta yung progress, wala akong ka-progress kasi ang tamad ko. Hindi ako nakapag-aral. Nag-attend ako ng classes niyo, yung roadmap, everything. Pero wala yung urge talaga kasi yung nasa isip ko, ba't ganun, parang nahihirapan ako. Ang galing ng mga kaklase ko, ang galing nilang mag-answer, ganyan. And then, to the point na na-move lang na-move. So, hanggang sinagad ko yung ATP ko. So ma'am, 8 years po yung interval ninyo, no? From the second take up until to the recent one. 2009, 2009, tas ano ngayon, 2024. Medyo Hindi ako magaling sa matagal-tagal math. din po pala. Kaya sobrang hindi ako confident. I see, Kasi ma'am. lalo na I don't work sa adults, sa babies kasi ako. So, sabi ko, hindi, parang wala akong advantage to pass the exam kasi puro adult yung questions. I see. Yun. Ano po yung mga study materials po did you find most helpful po during this time? First, yung roadmap to NCLEX yung una kong binasa. Although hindi ko siya natapos. Although super helpful niya. Kasi sobrang summarized talaga. And then, bigyan ako ng, yung prioritization, yung La Charity. La Charity. Yes, kasi after nung time na medyo bitin na ako sa oras, hindi ko na kayang i-replay lahat yung mga lessons. Actually, hindi ko nga lahat nakita ng mga lecture. Nag-focus ako sa trending topics sa NGN ni Ma'am Paula, si Sir Ryan. Tapos yung mga major lang yung pinapanood ko. Sorry sa iba, pero I appreciate naman si Sir J, si Ma'am Osang, si maternal, kasi maternal tsaka mental kay ano na eh, kay Ma'am Osang. And the rest naman, pasulyap. And then sila Charity, nakita ko sa mga classmates ko yun. Tapos binigyan din ako ni Sir Fern, which is naging helpful siya sa akin kasi parang nahasa ko yung pag-prioritize. From chapter 1 to 23 ata, yun lang talagang inaanseran ko talaga yun. And then binigyan niya ako ng U-World. Then si U-World, super helpful siya. Mahasa ka talaga sa case study. Although parang 3 topics lang yung akin, pero grabe, siguro naubusan ako ng maraming ink kasi nung umuwi na ako, kasi dyan ako sa Pilipinas nag-exam nung Feb 23. Umuwi ako ng mga 10 days before. So nagre-review pa ako as in super. Kasi ang naging helpful pang isa sa akin, yung mga videos sa iPass. Nung time na end of September, October, November, hindi kasi ako makapagsulat. Na-opera yung kamay ko. So, hindi ako, right-handed ako. So, sobrang frustrated na naman ako. Paano ako mag-answer? So, nung nag exam ako, nanginginig yung kamay ko. Actually, it took me a while. Sabi nga nila, bakit ang tagal nung pain ko daw? Ganyan. So, sabi ko, hindi ko rin alam. Kaya, every time na pina-practice kong maghawak ng mouse. Kasi yun yung pinakahirap, ang hirap dun sa isipin mo naman, sir, natapos ko yung 100, na questions. Siyempre, hininig na yung kamay ko nun. But so far, naging problema ko din kasi yung, laziness, and then super sa trabaho. Lagi akong night shift. Mas prefer ko kasi yun. Although hindi rin ako nakakapag-aral ng afterwards minsan, natutulog na ako. So meron lang akong mga off. Doon ako nagre-review. Most likely, katamaran. And, medyo konting anxiety and depression, lalo na when you're away from your family, ganyan. Yung mga kaibigan ko, nasa ibang bansa din. Although, may mga support systems naman, so okay lang. Happy. And pray. Praying is the best support talaga kay God. That's nice to know, Ma'am Angelino. Kasi marami tayong talagang struggle when it comes to nag-aaral po tayo, no? Habang nagwo-work. So Mm. it's really a struggle and then yung mahirap i-adjust during the times na nagre-review po tayo. Usually it will take you at least 2 to 3 weeks or almost a month for you to be able to adjust your review, di ba? You have to watch the videos and yet
you are unable to finish the entire 4 hours in one sitting. Pero ma'am, how did you adjust your study schedule after the first two attempts po? I'm trying to answer questions. Meron akong apps before, pero tinigil ko siya. Hanggang sa sabi ko, ano ba yung best way? And then, nag-eager akong makinig sa mga classmates ko dun sa chat box. Paano sila nag-aaral, ganyan, grabe. As in, totally, binabasa daw nila lahat, tapos minimemorize nila. Tinanay ko yun, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. As in, yung mga lumabas sa akin sa exam, more talaga na hindi ko yun nabasa. Nag-prioritize lang talaga ako na, okay, ganito daw umano ng question. So, yun talaga yung iniisip ko, yung tips. So, more on, since mahilig ako magsulat, doon ko naaalala na tuto akong manood saka makinig. So, kahit na nagluluto ako, naka-on to, nagpe-play yung video, kunyari si Ma'am Osang, ganyan. Kahit na tawa siya ng tawa, pero meron pa rin akong natututunan sa kanya, in Ah, that's fairness. nice. Tsaka kay Sir Jay na sobrang seryoso, sobrang, alam mo yung, sobrang talaga intense. Sa totoo lang, hirap pa akong intindihin yung ano pa lang niya, yung patopisyo pa lang niya. Sorry, Sir Jay, pero ang hirap. Grabe. Parang, oo, siguro kung fresh grad ako, pwede pa eh. Pero ang tanda ko, tagal ko na hindi, alam mo yun, nag-aaral. And take note, yung pinakamahirap sa akin, iba yung language namin dito, tsaka sa English. So, minsan naiisip ko, ano nga ba yung English nun? Parang ganun. Pero hindi pa rin ako magaling mag-German na. Pero ang hirap, sir, sobra. More on time talaga na kailangan mong hatiin yung time mo. Tapos kung saan ka talaga masasanay. Hanggang sa pagka hindi mo talaga na iisip na lahat na re-retain. Ang pinaka-best way talaga, which is nagawa ko, is answer questions talaga. Answer, 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 rationale. Yun talaga, as in. Thank you for your advice, Ma'am Angeli. Marami rin po talagang gumagawa niyan, no? And most especially when they start doing their mastery concept. Pag may mastery concept ka na, it will be not easier, but more understanding ka na dun sa mga questions. It's a way of you're using your critical thinking skills rather than guessing what's the correct answer, di ba? How many months po did you prepare for this recent exam? So 11th cycle started August, September, October, November, December, January. Then Feb 23. So almost mag 6 months din. 6 months. Pero yung pinaka-real na nag-aral ako, parang 1.5 months na. But yet, ma'am, no, those months na nag-prepare kayo, definitely may na-impart naman po kayong knowledge from the Yes. videos and all. And you also use po the iPass review materials, the videos, the handouts, and especially the U-World. Etong tag Yes. team, tong dalawang to talaga, if you use it, you're gonna pass the exam. I can assure you that. No wonder Miss Angeli passed the exam. Max. Yes, alam mo yan. Actually, inano ko talaga. Sinabihan ko din yung kung pinsan ko, ganyan, mga pinsan ko. Oh, mag-exam kayo, tapos try nyo si iPass. Sabi ko, ganyan, ganyan. Okay yun kasi mga din, nag-work. So, Mhm. more on, ng mga nag-work kasi lahat, halos yung mga classmates ko. So, nakita ko yung kanilang perseverance. And they really, kahit na sobrang daming nagchat-chat sa chat box, ingay-ingay. In fairness naman, nakikinig din naman sila. As in, nakikinig din naman ako, pero wala lang talaga akong maisagot. Ang bilis kasi. We have a very diverse lecturers. As I mentioned po, hindi po lahat talaga na-access nyo yung videos. But yet you were able to gather all the information that you need. How did you prioritize po yung mga weakness and strengths ninyo? And how did you overcome po? Inuna ko talaga yung hindi ko talaga kaya. Which is lahat naman, hindi ko kayang memorize na. Pero binigyan ako ni Sir Fern ng parang what to prioritize talaga. Kasi usually, naniniwala din ako since yung mga past na exams, yung mga lumalabas, which is funda, yung maternal, yung, what else? Basta binigyan niya ako ng 5. Which is, sabi ko, oo nga no, tama. Pero nung na-realize ko din nung habang nag-answer ako ng prioritization, akala ko ang dali. Kasi syempre, di ba, ipa-prioritize mo lang. Doon ko na-realize na ang hina ko pala sa prioritization.
Tapos na-realize ko lang at hanggang sa pahuli ng pahuli, habang nag-answer ako, nakukuha ko na yung kung paano siya atakihin. Na sobrang, ganito pala yun, ganyan. So, talagang yun yung weakness ko talaga. Kasi once na masanay ka sa prioritization, kahit anong system pa yan, kahit anong subject, kung alam mong answer dun sa prioritization, as in, you will know the answer. And the fact na sabi ni IPAS noon, isa, dalawa lang yung case study. Oh my God, siyam yung lumabas sa akin. As in, super hirap. Pero nakaya naman. Pero yun lang, hindi ko kayang minsan yung sobrang haba yung binabasa. Pero dun ko talaga finocus kasi once kasi magkamali ka sa first, mali ka na. Kasi nung habang nag-answer ako ng UWorld, nakita ko rin yung weakness ko na masyado akong nag-overthink. Mm. Tapos, yung sabi nga ni Sir Fern sa akin, bilis ako magpalit ng answer. Which is, yun din talaga yung sinabi ko na kahinaan ko yun. Kasi nga parang pag nare-realize mo, tas yung una kasi yung kamalian ko din, yung feeling ko, yung pinakamahabang answer, yun yung answer. Eh, syempre, nanguhula na naman tayo, di ba? Pero as much as possible yun, medyo inano ko talaga kung ano yung pointers kasi sobrang nakatulong sa akin yung tips ni iPass din. Sabi nga rin ni Sir Fern sa akin, basahin mo rin yan. Binigyan din niya ako, which is how to answer the questions, kung ano yung talagang makikita mo. Select all, ganyan, ganyan. Kahit hindi mo alam, basta meron kang instinct, paniwalaan mo yung instinct mo. Exactly. You have to trust your instincts, no? 90% talaga, according sa research, yan yung tamang sagot. So you have to believe in your knowledge that you have gained during the preparation. Kasi minsan unconsciously, kala natin hindi natin naaral, pero naaral talaga natin siya. Di ba? Totoo. Then how As did you in. approach difficult questions po during the exam without sharing kung ano yung lumabas? Mm, most of it, hindi ko alam ang answer. But as far as you read the question and the answers, you'll get to see na, ay, parang something is familiar. Yun. Doon ako minsan na, ay, ano to? Ganyan. Yun yung point kong isa. Mm. And then the rest, gut feeling talaga. Tapos Mm. every time na nag-answer ako ng question, sinasabi ko, nagpe-pray ako, sabi ko, thy will be done, thy will be done. Gusto ko po, Lord, tulungan mo ko, tama yung i-click ng mouse natin. Sabi ko, yung i-click ng answer natin, sana tama. And actually, sir, dumating din ako sa point na, iba, before kasi magsa-stop siya sa 65, 75. Eh Mm. ngayon kasi more na, di ba? So dumating din ako sa point na yun. Di, ang hirap na nung question, 84 na ako. Sabi ko, ala shucks. Ala, baka hindi ako pumasa, baka mag-stop na. So nag-pray ako. Sabi ko, hindi ko pa gustong mag-stop. Tuloy mo hanggang 100. Tumuloy hanggang 100. Tapos, nung sabi ko, hindi pa ako ready. Ituloy mo pa. Gusto ko pang mag-answer. Hanggang sa natapos ko lahat yung question. Oh, Tapos you sabi reach ko, oh my, 150 po. sa kasamaang palad. Pero okay lang, masaya naman. Masaya mag-answer. Basta alam mo na deserve mo yon. Kasi tama ba, sir, yung feeling na once na nagsistay ka sa isang topic, ibig sabihin, kunyari nagstay ako sa Funda, puro Funda yung question, ibig sabihin, hindi mo na-answeran yun, di ba? Mali yung mga tanong na yun. Namamali mo yung mga sagot. Parang nagstay That's ka lang sa Funda, ganyan. Is it Yes, that's right? what they say. Kapag medyo mix ang ano nyo, ang questions ninyo, means na natatama mo yung question sa'yo. Like for example, that's why we encourage po, no, yung first 10 to 15 questions, you have to do it very well na talaga. Kasi yan, dyan i-assess kayo ng computer kung anong level of difficulty ang knowledge nyo. Parang ganyan. That's right. Nangyari sa akin yan. Kasi yung first two Okay. exams ko, lagi akong pare-parehas ang topic. Sabi ko, ala, ba't parang Mm. hindi ako nag-move on? Naano ko pa yung move on. Pero ito talaga, nitong huling exam, sabi ko, ala, bakit ganun? Papalit-palit ng question. Nasa, ako, Funda, kunyari. Tapos lalagtaw ako, pupunta ako sa, sa respiratory, tapos magiging maternal. As in, ang bilis ng pacing. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, nafe-feel ko eh. Pero ayoko mag-assume. Kasi nag-a-assume na ako, number 45 pa lang ako, di ba? Ang hirap naman mag-assume. No? Tapos hindi ko rin mapigilan yung sarili ko nun. Naiihi na ako bago pa pwedeng mag-pause. Eh, hindi ko kinaya.
sobrang intense talaga siya. That's why when we, ano po, no, when we use yung breaks po during the exam, it doesn't matter naman kung if you want to take breaks po before mag-prompt yung computer, that's okay. Pag nag-prompt yung computer, just take a break po. It will, ease your mind then somehow. At least 5 minutes will do. Para just have to make sure you have to, lang din, parang be aware of the time that you're gonna spend dun sa toilet or during the snacks break. I want to That's ask Ma'am right. Angeli, how was your how did you stay focused and calm during the exam? May na-experience po kayong tense anxiety and paano Yes. nyo po siya na-overcome? Yun nga, I just prayed. Nagpe-pray lang ako as in every question. Yun yung sinasabi ko, I will be done. And then, pinagpe-pray ko din na dami kong gastos. Dami kong gastos. Kailangan ko na itong ipasa. Ayoko nang dumoble. Ayoko na ulit umupo dito. Pangatlong upo ko na dito eh. Actually, ang sa totoo lang, kasi kaya nagkaroon din ako ng more anxiety kasi the third time ko, same place, same venue. Ayoko dapat doon mag-exam ngayong third time. Nakapagpa-sked na ako sa Paris. And then, minove ko kasi sabi sa akin, Sir, hindi ka pa ready. So, minove ko, nakahanap ako sa Spain. And then, hindi pa rin ako ready. And then, sabi sa akin ni Sir Fern, maybe, I mean, baguhin ko yung, ano ko eh, yung mindset Mindset. ko when it comes to taking the exam in the same place. Which is, yun nga, kasi parang naisip ko rin na, ala, baka mas lalo akong mabuwang. Sabi ko, sabi ko. Tapos, ang pinaka-ano ko pa, siguro yung anxiety ko, paano ko siya kinontrol. Every time, nakailang ihi ako, nakailang raise my hand ako. Siguro nagsawa na yung proctor sa akin. Nagpalit na nga ng proctor eh. Ihi pa rin ako. Pero yung pinaka-last, hindi ako nag-break kasi medyo, which is mali. Na ano ako eh, na-tense ako nung nakita ko wala na yung katabi ko. Eh, sabay kaming pumasok. Ko, ala, bakit tapos na siya? Pero yung ibang mga kasama ko, nandito pa sa side ko. Tapos parang sabi ko, bagal ko ba? Kasi nababagalan na ako eh. Yung minsan kasi pag medyo na, ano na ako, nababaliw na ako na, alam, bakit ang bagal kong magbasa ng question? Ganyan. So, siguro, ang dami ko na namang naiisip, na overthink ako. Sabi ko, naku, baka maapektuhan yung pag-answer ng question. Hanggang sa, ayun nga, parang trinay ko na lang na umalis doon para medyo, ano, wisik-wisik muna ng muka. Ganyan. Pero nung time na break time ng pagkain, oh my God, di ko talaga pinigilan yung sarili ko. Kahit mga biskwit lang yung dala ko. Kain talaga. Ang hirap. What time was your exam po, Ma'am Angeli? It should be 12 noon, pero dumating ako doon ng 10 o'clock ata. Kasi sabi ng kuya ko, traffic. Friday yun eh. So, Mm. from Quezon City pa ako going Makati. Eh, mabilis yung nasakyan ko. Tapos may mga naghihintay na. Nung bandang 10:30, may nagtanong, pwede na pala kaming umakyat at mag-start kung gusto namin kahit wala pa yung time. Oh. Kaya maaga akong nag-start. Like 10:30, 10:45 start na ako. Tapos yung time ko, meron pa akong, nung natapos ako, may natitira pa akong 1 hour ata and something. Thank you for sharing, Ma'am Angeli. We are curious po, no? How was your, how did you track your progress during your review naman? Siguro the way I answer things dun sa questionnaires nga, yung kahit dun sa, minsan kapag, di ba pagka meron kay Ma'am Osang, meron siyang before and after na post pre-test, ganyan. Tapos dun, nag-a-answer din ako dito actually sa iPass. Nakita ko as in lahat bagsak talaga. Tapos, nung nag-a-answer na ako ng La Charity, actually hindi rin naman lahat pasado. Hanggang sa nung naiisip ko, wala naman siguro yun sa kailangan talaga na over-over. I mean, kailangan ko lang i-learn how to answer the question. Sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala kasi alam mo naman na, alam ko to eh. Hindi ko lang siya kayang i-explain or hindi ko lang talaga naiisip ngayon yung answer. Pero feeling ko, as far as I know, pag upo ko doon, alam ko lalabas lahat ng ano, yung mga Nang hindi answers. alam. Pero yun pala, hindi ko pala alam yung mga sagot sa katanong. Kaya thankful na rin ako kasi parang feeling ko yung iba stock knowledge. Kahit
ang tagal ko nang hindi nag-aaral. I mean, iba pa rin talaga kung nababasa mo pa rin talaga and natatrack mo yung ano mo, progress mo. Pero dapat huwag kang magpa-apekto kung ano yung mga result. Kasi technically ako lahat bagsak. Pero inano ko talagang pinush ko talaga yung sarili ko na hindi, kaya ko to. Kasi 'di ba, you do not know everything naman talaga. I mean, you have to expect it na you do not know everything. You just have to trust the knowledge that you have gained during your preparation. Mahirap naman kasi pag alam natin lahat, baka dun magulo. That's why here at IPAS, no, we really, yung mga lectures po natin, talagang binibigay kung ano yung mga common na topics sa US, yung mga cases na ganyan, yung mga hindi naman lumalabas sa NCLEX. Like what you said na ma'am, kung ano yung inaral ninyo, hindi naman talaga lumabas, which is definitely true. Babalik po tayo sa ano yan, sa stock knowledge and mga inaral natin during the review. And ano yan eh, parang mahihirapan ka talaga mag-adjust kapag i-expect mo na kailangan mo aralin lahat. That's why we only stick to the review materials that you have used or that you have utilized, which is the IPAS review materials and the UWorld. That's why this two is more than enough for you to pass exam. Tama po ba? That's right. Yes, totoo yan. And Yung thankful ako, magaling yung mga teachers kasi they have this mnemonics and how to remember things. Yun talaga, isa pa yan. that's nice. Especially no, sa mga working nurses po natin or mga working classmates, kapag talaga hindi kayo nakaka-attend ng live, that's okay. Because you can access the recorded naman eventually. It will be the same topic po. It only depends on your availability time. That's why here at IPAS, napaka-flexible po ng magiging review ninyo. It doesn't matter kung makaka-attend ka ng live. That's fine. Don't stress yourself po sa sa ganong situation. Na? Kayo po ba team recorded or team live? Both. Kasi Ah, nung time na nakasick leave ako, nag-a-attend ako ng live. Pero, wow. yes, pero hindi palagi ah. Huwag ka mag-expect. Mas gusto ko yung, yung replay kasi ang dami kasing nagpa-pop up dun sa chat Sa box. chat Pero box. I don't mind them naman. Pero medyo nakaka-disturb siya. Well, pero thankful pa rin ako dun sa mga classmates ko. Nagigising ako sa mga usapan nila. And how did you balance po your time while you were working po? Ano yung ilang oras po kayo nag-aaral on your working days and on your day off naman po? Kapag ka day off, tinuruan ako na like sa umaga, siguro straight 4 hours, ganon. Tapos pause ka, ganyan. Tapos ganon ulit, ganyan. Minsan hindi ko kaya. Kasi napapacheck pa rin ako ng phone, ganyan. And minsan naantok ako. Kasi lalo na pagka galing work. Kapag galing work naman, I'll see to it na nakatulog muna ako. Pero bihira talaga ako makapag-aral after ng trabaho. As in, sobrang pagod eh. Yung trabaho kasi dito, mahirap. Pero ang mas mahirap kasi yung language. Yun yung nagpapahirap sa'yo more on sa kesa sa work talaga. And at the same time, tinatry ko talaga na meron lang akong mabasa na siguro 3 or na pages, ganyan. Ayoko na. Matutulog na ako. Pero pag day off ko talaga, kasi magdamag, madaling araw dito, umaga dyan sa Pilipinas. Minsan kinakausap ko na nga lang yung magulang ko, anong ginagawa mo? Sabi niya sa akin, ba't kising ka? Nag-aaral ako. Eh, ba't kausap mo ko? Naantok ako. Pero in fairness, parang ano ko lang yun, break time. Pero gabi ako nag-aaral. Like, sabihin na natin 11 p.m. hanggang 6 a.m. kasi nasanay akong night shift. So, yun yung oras ng gising ko. Vampira ba? As in, nakatulong siya talaga. Kasi tahimik sa labas, walang masyadong, although tahimik naman na yung nilipatan ko. Pero nung una kasi akong nag-enroll, nasa dati pa akong bahay, ano siya, masikip. Hindi ako makapag-concentrate. Sobrang ingay ng mga kapitbahay. Buti tahimik yung kabila ko, pero yung kabila ko hindi eh. Tapos maraming mga tao sa labas, makikita mo sila. So marami ka talagang panggulo, pero more or less, mas nagko-concentrate na lang ako pag wala akong trabaho. And nabigyan din ako ng mahabang off. That's why tinake advantage ko na rin yun nung January. Lahat talaga nagagawa ng paraan ng Ma'am LGD. No matter Mm. kung ano yung mga distraction sa paligid natin,
if we want to stay committed and we have to achieve our goal, lahat gagawa natin ng paraan. And yung support system nyo, ma'am, how do you stay motivated po with the NCLEX preparation review besides sa nagiging alarm clock or break time mo ang family mo? Actually, nung una, konti lang yung may alam. Hindi ko talaga pinaalam. Not unless nung medyo nagkakahint na yung iba or parang malapit na kasi ako mag-exam. Pamilya ko lang ang unang nakaalam tsaka ibang friends. And then, sabi nga nila, baka mas lalo kong ginigipit yung sarili ko, wala akong suporta. Kaso, nung first and second ko kasi ang problema, alam ng lahat. So, expecting silang lahat. So, alam mo yun, di naman sa ano ako sa sasabihin ng iba, pero nag-expect na sila. Hindi naman ako ganun katalinuhan. So, parang feeling ko, sobra akong na-pressure. So, dapat hindi talaga. Kasi, ako na lang din yung nang pressure ng sarili ko nitong bandang huli. Which is, the difference is, dati, ibang taong nang pressure sa akin. Ngayon, yung sarili ko ang pressure ko. Kasi ayoko nang umulit. And the fact na kahit na sobrang down na ako, ganyan dami kong iniisip, sobrang, umiiyak na lang ako nang wala saan na pagod na ako, ganyan, ayoko na. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa hanggang sa family, nasabi ko na rin sa kanila. Tapos yung ibang mga kaibigan ko, ni-encourage na rin ako. Parang, sa totoo lang, ginawa ko kasi, nag-enroll ulit ako din kasi may mga bagay akong gustong kalimutan. Gusto kong mag-move forward sa life ko. So, parang ito yung naging stepping stone na isa na, I mean, baka kailangan ko ng bagong, na i-motivate yung sarili ko na ipasa ko to para for the sake of the future. Parang ganon. Na parang hindi pare-parehas yung nangyayari sa buhay ko. Exactly. So, isa rin yun. So, well, I admire yung mga may pamilya, ganyan. Kasi sila yung support talaga. Yung mga may anak, ganyan. Pero ako kasi malayo ako sa family ko. So, mag-isa lang din ako dito. Advantage yun kasi mag-isa ka lang, kaya mo mag-aral. Kaya lang, ang dami ko rin gagawin. Wala namang magluluto for me or something. Eh, naisip na rin namin. Umuwi na lang ako dun. Dun ako mag-review kasi syempre papakainin na lang ako ng magulang ko dun or something. Kaya nasabay talaga nung pag-uwi ko na vacation, which is nakatulong yung last 10 days ko. So, supportive talaga sila. Hindi naman nila ako ini-istorbo. Tapos, may pagkain na, hain na, ganyan. And, nung mga bandang huli, pinapayagan nila akong lumabas kahit na alam nilang nagre-review ako kasi parang yung feeling na sobrang jam pack ka na hindi ka na makapag-isip. Sige, lumabas ka. Sige, okay lang. Ganun. So, kahit pa paano, meron akong naging free time na yung kasama ko talaga sila na nagsusupport for me. It's really important po talaga na meron tayong support system. Kasi sila rin nagbibigay sa atin ng lakas ng loob for us to be more confident. And somehow, ano rin parang sabi mo nga, di ba, nagre-rely sila sa achievements mo. But it's good, no? It's a good pressure po that you're pressuring yourself that you want to pass the exam. That's a positive mindset na rin that ayaw mo na ng fourth attempt. You have to pass this the third time around and the last time. So maganda pong mindset na ganun ang iisipin din natin. It doesn't matter kung how many times you have attempted the exam, no? As long as you pass the exam. And after all the challenges that you face po, no, Ma'am Angeli, yet you remain strong po sa lahat ng mga bagay. Especially during the review. Yan yung mahirap eh. During the review, may ma-encounter tayo na challenges that we cannot control. We just have to pray and have a leap of faith talaga kay God. In whatever Mm, we do, we just have to surrender it to Him. Para ano, that's right. may tutulong naman talaga sa atin eh. We cannot help only ourselves, but we have to get help from the people like yung family, friends, kay God, and most especially your coach, si Sir Fern. How did Sir Fern po help you with your preparations in advising po, like what you mentioned earlier? Ano pa po? Actually, yung first na nagkausap kami. So, pinakwento niya sa akin kasi yung kwento ko. And yung pinaka talaga na tumatak sa isip ko na sinabi niya sa akin kasi nga lahat ng pinagdadaanan ko. Sabi niya, parang you don't go back. You should move forward. Kasi ako kasi lagi kong, alam mo yun, when it comes to, syempre, alam mo natin, minsan nade-depress tayo with certain things.
like sa life, sa love or something. So, talagang naging hindi lang siya sa exam naging advice. Talagang kasi alam niya na pressure ako sa sarili ko, na sarili kong problema. And the fact na naiintindihan niya rin ako, like yung last na encounter namin before ako lumipad papuntang Pilipinas. Hindi kami natuloy sa scheduled time ng coaching kasi I had a problem. Sobrang naaano na ako na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So sabi ko sa kanya, okay lang ba sir? Sabi ko, coach na move na lang kasi wala talaga eh. Hindi ko talaga kayang mag-focus. But the thing is, every time na nagkakausap kami and kino-coach niya ako, talagang I see to it na talagang maaalala ko yung mga tinuturo niya kasi galing. Hindi ko rin inakala na yung the way niya sabihin sa akin na o ganito yung pag-answer ganyan-ganyan. Nagamit ko talaga. As in, sobrang thankful talaga ako kay Sir Fern. As in, iba. Praise the roof. Praise, praise the Lord talaga for giving me Sir Fern. Kaya sobrang sabi ko nga sa kanya, sobrang thankful ako sa'yo kasi isa ka sa mga naging, kahit hindi lang coach, support system ka na din. Ah, Sabi ko sa kanya. And the fact na hanggang sa end talaga, nung time na pumasa ako, inunahan ko si iPass. So ako mismo nagbayad ng ano, results ko. Binalitaan ko na agad si Sir Fern na pumasa quick na ako. result. Yes, yung quick result. Nauna akong binayaran ko na, hindi ko na kayang maghintay. Galing ni Sir Fern talaga. Coaching and everything. Questions, wala kang masasabi talagang number one. Wow. For sure, maririnig ni Coach Fern yan. And that's why Yes. we are happy po no, to hear that, Ma'am Angeli. As your coaches po, we really wanted for you to pass. That's our main goal. So we will do everything to help po para ma-achieve your American dream naman. So our coaches will provide expert guidance sa students natin para ma-ensure yung quality input sa preparation natin. What have you discovered in yourself po during the review? Nakaya ko pala. Nakaya ko palang mag-focus. Kaya ko palang gawin to without having pressure na from other people. Na kahit sabihin ko na pagod na ako, tamad na ako, pero go for it. Kasi para sa akin din to eh. Yun yung iniisip ko. So, natuto na lang ako na from my friends din na sinasabi nga nila na kaya mo yan, kaya mo yan. Kahit na sa sarili ko lagi kong negative yung naiisip ko. Isa rin yan na sinabi nga sa akin ni Sir Fer, huwag kasi daw negative yung iniisip ko. Lagi ko na lang daw pinagsasabihan ng negative yung sarili ko, which is mali. Parang, well, praise yourself na may nagagawa kang tama, ganyan. Talagang all out talaga. Kasi sa totoo lang, sir, yung NCLEX, first step pa lang naman talaga yan eh. Hindi pa naman siya yung tipong nasa abroad ka nagtatrabaho. So, might as well like effortan, di ba? Kasi yun yung stepping stone mo. Exactly. Kasi 'di ba, lahat ng nagagather natin na information from the NCLEX review, magagamit natin 'yan in the future. Most especially when yung mga patients po, no, if you will be asked, what is this medication for? What happened to my leg? So, edi kaya-kaya mo nang pathophysiology yan from Sir J. Di ba? Patay tayo dyan. Sir, I will call my lecturer. Pero sir, ang hirap pa rin talaga with the critical thinking talaga. Natuto ako because of the yung mga tips nga ni Sir Fern saka yung mga ibang teacher. Pero yun talaga yung number one talaga na kailangan talaga matutunan in time talaga matututunan mo yun. Hindi ko nasabi yung sarili ko na critical thinker ako, hindi ko talaga kaya kahit na mabilisan yung mga ganun. Pero kailangan talaga meron kang instinct talaga. Kaya Yes. kahit ako hanggang ngayon, di ko pa rin yan kaya lahat. Kaya kailangan ko pa rin talagang aralin kung tutuusin. Kasi 'di ba, NCLEX is about patient safety. So you're really gonna use your critical thinking skills. And from your preparation talaga, and with the help of our lecturers and our in UWorld, talagang mahahasa yung critical thinking skills mo. And I beg to disagree. Everyone has their critical thinking skills po. You just have to hone, di ba? And ano po yung how did you build your confidence po? Especially during the times na
you're feeling down? Besides dun sa support system, Mm. naisip ko lagi yung sinasabing Pia words back. Confidently beautiful with a heart. Ah, Ang okay. funny, pero hindi. Sa totoo lang din, ang hirap. Pero feeling ko, pinupush ko na lang yung sarili ko na maging confident ka na lang na kaya mo yan. Parang ganon. Wala. Ano ba yung mga Mm. lessons na na-impart po ninyo from your previous attempts naman? So, ano yung mga nagawa nyo before o sana nagawa mo noon pa? So that we can advise further sa mga classmates natin. Siguro, like, more focus. And I guess, it's not how many things na mabasa mo. It's how you deal with the questions talaga and how you think. Kahit sa ibang bagay, I mean, ako overthinker ako talagang ang hirap. Lahat na ng answer na isip ko na, baka ganito. Yun din, kailangan yun. Dapat pagdating sa NCLEX, hindi ka ganun. Kasi ang tricky ng questions, once na isa kang overthink mo lang, mali ka na. And the fact na sasabihin ng iba, nabasa ko yan or ang dami kong binasa, hindi naman lumabas, mga ganun. Parang Mm. wala eh. Base ka lang kung ano yung meron. Kaya actually, nung una ayoko nga rin sana mag-world. Gusto ko lang ng iPass kasi parang, sige, okay yan. Kaya lang kailangan ko kasi siyang ng more questions to improve. Which is, nung dati kasi, yung first two attempts ko, wala kasi kaming ganun. Yung lecture lang, tapos afterwards, may computer sa tabi, magstay ka for a few hours, mag-answer ka lang. If dati pwede ka namang bumili ng libro ng, kunyari, let's say, yung mga libro ng reviewer, may CD siya, gagamitin mo yan sa bahay, doon ka mag-answer ng question. So bakit pa ako, ang tanga ko rin, no? Nagbayad pa ako ng review center. Magagawa ko rin pala sa bahay. Yung siguro yung ko lang nun is may mga kasama akong mag-aaral. Pero wala din eh. Walang nangyari. Siguro dahil hindi para sa akin noon yun. Siguro ngayon, maybe yung time ko has come. I mean, it's my time to pass the NCLEX talaga and, move forward. I agree with that, no? Kanya-kanya tayo ng timeline. Even myself, dati sabi ko, dapat 2019 pa ako ng exam. Pero baka by that time, kung nag-process na ako, baka bumagsak ako. Pero ayoko sana isipin yung ganun, di ba? Minsan may mga ganun tayong sana-sana para mga ganun. But Mm. you have to, no, you have to accept the fact na it's not the end of the time. We have so many opportunities sa US, Canada, sa Australia. No matter what age, no matter what currently you're working as long as you're gonna pass the exam, you have a brighter future ahead of you. So that I can assure you of. And with that, Ma'am Angeli, I would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Norel Angeli Balago. For successfully passing the NCLEX RN examination, this serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Ma'am Anjali. Thank you po, sir. Thank you, iPass. Thank you, Sir Jay, Sir Mark, lahat kayo. Thank you, Sir Fern. Super. Thank you po. Ma'am Anjali, any advice for our future USRNs? Don't mind yung laziness. Actually, kayo din yung makaka-realize niyan that you have to focus because this is what you want, this is what you need, and this is what you have to do. And always think that kung nahihirapan ka na sa NCLEX, paano pa yung mga next steps? Which is dun, abot ka na sa working phase. So that's reality na. So, more on focus and talagang wag mawala ng pag-asa. Okay lang umiyak, okay lang maging down, okay lang maging tamad, basta bumawi lang. Kasi hindi rin nakaka-help yung sobrang focus lang talaga. Tapos, alam mo yung wala ka ng pahinga. Mahirap din talaga yun. And more importantly is mag-pray. Yun talaga. Thank you for providing advices po to our classmates. So, susunod na kayo mga classmates. Hang on Yes, there. susunod na kayo. Kayang-kaya nyo yan. 13th cycle din yung pinsan ko, actually. Okay. Yes. Shoutout mo siya, ma'am. Wala siya, nasa work, pero hi, Mads. Ah, mapapanood naman niya po ito, no? Just Yes, let her sinabi know. ko sa kanya, panoorin niya. And Ma'am Angeli, how did, ma'am?
ano naman po, iPass help you in achieving your American dream? iPass helped me first palang processing my papers. That is the most important thing because since I'm not in the Philippines, so I need someone to process it for me. Ang hirap ng pumunta sa school kasi na-experience ko na before yon. Ito yun sa PRC and everything. So thankful talaga ako kay iPass for all the help from start to finish. As in, literal na processing, review, exam, talagang tuloy-tuloy. Which is, I'm looking forward kasi I might, enroll din for IELTS and ipapaprocess ko din kay iPass yun kasi gusto ko lahat-lahat hanggang sa maisipan ko ng lumipat and okay na lahat. Kay iPass pa rin talaga ako. Just thumbs up kay iPass. Thank you so much sa lahat-lahat. Thank you po, Ma'am Angeli, for providing po compliments to our iPass team. Definitely po, we are very much appreciated sa services na pinaprovide po namin sa inyo. And definitely sa mga classmates din po natin, no? If you are enrolled po for this review program and you haven't started your processing, you can contact po iPass Processing to know more about your process naman. Kung anong continent ang a-apply natin to become RNs. Pwedeng US RN, pwedeng Canadian RN, and Australian RN, sorry. Ma'am Angeli, what's next for you? Well, as like what I said, na English English test muna and then Mm-mm. process ng visa screen. Because I think, ang sabi sa akin nga ni Sir Fern, it will take a while yung processing na yun. And then, let's see how it goes, how fast it goes. Pero, right now, I'm still here in Germany. Okay naman yung work so far. Of course, I will see you as soon as a nurse na. Hindi na bakasyonista. Yes, that's right. And we have the privilege of having Sir Jay. Again, congratulations. Thank you Whatever is po. your story na hindi ko masyado nasubaybayan. I mean, I just came in. But for sure, ang ano ko kasi is nagre-replay ako sa sa YouTube or sa Facebook na iPass processing. And Mm. yeah, so every student may kanya-kanyang story. And I'm pretty sure na kahit iba-iba yung stories natin, pero I'm pretty sure na our journeys are like really kumbaga inspirational. And as I'm always saying na really you don't need to be inspired by other person's story. You'll be inspired. You have to be inspired by your own story. So ano lang 'yun, mga accessories lang 'yun sila to inspire you, no? So it will help you for sure, like Angeli doing this hope talk. That's why it says like hope talk, because it will give you hope. But ultimately, who's gonna give you hope? Of course, it's God's intervention that gives you hope. But of course, I'm talking about your own story that will give you more motivation talaga. You are essentially you're the primary motivation to yourself. Okay? So yun, so I know ano bang ginamit mo na like apart from the review sa iPass? I passed Sir La Charity tsaka si U-World. Pero Ah, bandang huli na yun. More on ah, iPass. Roadmap mo, sir, super okay yeah, yun. Hindi ko roadmap, nga yeah. lang siya natapos kasi pinabookbind ko siya dito sa Germany. Dalawa siya. Yung isang book lang yung natapos ko. Ang Uh-huh. kapal kasi niya. I know it's Pero like ni-scan ko 400 siya, ini-scan ko. pages something. 422, 426 pages. But watch out kasi I'm not gonna say anything, but hopefully this year I can finish the Sabi mo may updated nga, sir. Wala hanggang hindi ko na naabutan. yung pinaka-updated, but I'm trying to like I have some reservations for the next one. So I'm trying to finish everything para isahan na lang, parang ganun. Mhm. I hope I can finish, of course, with God's intervention talaga. Everything that I do talaga whenever I make something, it's from Him. So that's what I think na that's the ultimate thing na makakatulong talaga sa atin dito sa iPass. Okay? Uh, Saan ba ang destination? US, Canada, or Australia? US, sir. US. Okay, good. You'll see you here then. And it's gonna be Yes, I fast. will see you. Pasyal ako dyan. Yeah, for sure. That's why I'm always saying na I've been waiting for any student that comes here
to see me, or I can see them by chance, kahit saan mang part ng US. Mhm. So, well, of course, it's a lot better if it's near here in Texas. Someday soon. I've been praying Yes, for it. yes, sir. Okay, so Hopefully, thank you, sir. thank you, Yes. Anjali, and then thank you for the kind words. Thank you for appreciating my lecture, and of course, all the You're to the welcome, rest. sir. Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you, Anjali. Thank you. I pass present say